Saan ba nanggaling yung pera? Kung siya to kasi maraming Espanyol na Matibag ang apelyido. Pero kung magbe-base lang tayo sa pangalan ng kongresista niyang asawa, 'di ba swak na swak? Ayan Matibag Melvin. Sa history nitong bahay na ito, previous owner, ayan 2006 Matibag. Ayan, 510 loan amount, pero binili ng worth $810,000. Ito ang yaman, di ba? Ang yaman ng lolo niya. Hindi natin alam kung mayaman ba talaga siya or what. Kung ito ba yung asawa niya na kongresista na nasangkot doon sa flood control na 1 billion. So meron tayong nakitang article dito, papakita ko sa inyo. Villa Signa, o Signa, how do you pronounce that? Villa Signa o villasigna.com. Ang nakalagay dito, Attorney Melvin Matibag biography, early life, career, age, net worth. He also studied for a Master of Laws in Corporate and Finance Law at Wayne State University in the USA. This added knowledge in business law. It shows his wish to learn more. So meaning, nag-aaral siya sa Michigan. Pero syempre, hindi naman lahat na nag-aaral sa Michigan ay makakabili ka na ng bahay. So may nakita tayo, okay? So may nakita tayo dito sa public data, okay? Yan yung pangalan niya. Doon, itong Sterling Heights address na ito, wala naman akong kinalaman dito kasi hindi ko alam. Hindi ko naman siya nare-research, So ngayon, tinitingnan natin dito na meron ngang certain Melvin Matibag, born on September 16, 1970. Okay? 55 years old na daw siya ngayon. I don't know, hindi ko alam yung kanyang address. So, merong address na, 3878, ganyan-ganyan. Yan yung nakita nating address. Okay, so ngayon, mga kababayan, hindi ko makita yung bahay niya. Alright? Kung bahay niya ba talaga yun or what? Alright, gusto lang natin malaman yung background niya. Pero, meron pang sinend sa atin na 2006, actually 2006 before ba siya pumasok sa politika or ano na ba yung racket niya in the past, kung si Erich Sylvester ay sa Porter Ranch, ito namang certain Melvin Matibag, right? Ang certain Melvin Matibag ay mayroong bahay sa 26023 Baldwin Place. Public record naman ito, okay? Ang ganda ng bahay, Alright, sobrang, maganda yung area na yan, Okay? Right. So ngayon, tinitignan natin to mga kababayan. Although, ang bahay mukhang na-refinance ng 2025, no? Kasi kung titignan mo dito, yung bahay is, ang price ngayon is 1.1 million, okay? 1.1 million o 1.2 na yan na yung value niya, right? So tinignan natin yung owner history, okay? Ang sabi kasi ng nagbigay sa atin ng information, Miss Marlica, may bahay yan dyan sa, may bahay daw sa Michigan at ito nga, itong bahay na ito. So tinitignan ko, inaral ko tong history ng bahay. So nakalagay naman dyan, na-acquire yung bahay, March 2006 pa. Okay, ayan Matibag Melvin. Alright, nakita niyo dyan. Alright, sa history nitong bahay na ito, previous owner, ayan, 2006, Matibag. Ayan, 510 loan amount, pero binili ng worth $810,000. Ito ang yaman, di ba? Ang yaman ng lolo niya. Hindi natin alam kung mayaman ba talaga siya or what. Ngayon, kung titignan nyo, nung July 2025, alright, from Melvin Matibag, okay, nung 2006, ang nakasulat na lang ngayon dito, okay, I mean, ang nakalagay sa public record, July 25, ang owner, okay, dalawa na, Melvin Matibag and Ana Marie Matibag. Di ba Ann ang pangalan ng asawa niya. But I'm not sure kung ito bang Melvin Matibag at Ana Marie Matibag na ito. Okay? Kasi walang maibigay sa atin na iba pang information yung informant natin. Kung ito ba yung asawa niya na kongresista na nasangkot doon sa flood control na 1 billion. Pero kung titignan mo kasi 2006 pa binili ang bahay, But ganun pa man, mga kababayan, okay, ang explanation ng kaibigan natin dyan na nasa real estate, okay? So kung makikita nyo dyan, noong 2006, 2006, ang nakalagay, di ba, Melvin Matibag, tapos yung sale price niyan is $810,000.
at nakalagay yung mortgage niya ay like $510,000. Then nung July 2025, 'di ba, nag-additional ng homeowner which is Ana Marie Matibag. Alright? Actually, may kaklase akong Ana Marie Matibag. Shout out sa iyo Palangga. Bigla ko siyang naalala kasi friend kami sa Facebook. Iniisip ko tuloy baka siya, baka kanya yan. Alright, but anyway, so makikita niyo Melvin Matibag at Ana Marie Matibag, 'di ba? So posible din kasi na transfer nila like, 'di ba may nakalagay diyan, wait, tingnan natin, right? Matibag, living, ayan, Matibag, living and Matibag. I think living trust 'yan, ano? Yan yung, teka, yan. Okay. Ang ibig sabihin, sabi ng ating kaibigan, parang nilipat yung title from isang owner lang, which is Melvin Matibag, at pwedeng papunta nga dun sa transfer to living trust. Yun ang explanation niya. So, hindi nagdag yung asawa dyan sa owner, dyan sa title na yan. So, another owner yan. So, ngayon, mga kababayan, kung titignan mo yung timeline, matagal yan na binili. Alright? So, matagal yan na binili yung bahay. So, kaya sabi ko, mayaman ba siya? Okay? Saan ba nanggaling yung pera? Kung siya to kasi maraming Espanyol na Matibag ang apelyido. Pero kung magbe-base lang tayo sa pangalan ng kongresista niyang asawa, 'di ba swak na swak, no? Swak na swak yung pangalan. Alright? So ang question naman, kung titingnan mo 2006, meron na siyang worth 810,000 na property, ngayon 1.2 million na. Actually, hindi ganoon kabilis yung pagtaas ng value ng bahay, 'di ba? But ganoon pa man, okay, para sa kasi inaabangan niyo tong vlog na ito, okay? Ang source natin diyan, okay? Tinatanong niya, okay, kung at that age, that was 2006, ilang years na 'yon? 20 years, okay? 20 years, kung 30 plus something years, 3 years old pa lang diyan si Matibag, napakayaman naman niyang abogado, super rich, 'di ba? Sabi ni Wilma, super rich siya ng bonggam-bonggam. So ngayon, ang gusto ko makita actually yung Michigan House. Hindi ko makita yung Michigan House kung talagang kailan binili yun. Di ba, magdi-dig in pa tayo. Pero yung bahay na yan, mga kababayan, 15 minutes away lang sa bahay ni Erich Sylvester. So ang question natin ngayon, yan ba ay si Director, okay? Si Tibag? Yan ba ay may property siya? Ang yaman, di ba? Yaan nyo. Minsan, malapit lang naman yan dito sa, sa atin. So baka pwede tayo magkape doon. Baka pwede tayo magkape. Ang question natin, talaga bang itong mga politiko, pag bumibili ba sila ng bahay, dapat magkakapit-bahay sila? Like 15 to 20 minutes away lang dapat? Alright? Okay. So, yan ang natin, yung pagpapaliwanag natin. Kasi iniisip ko, may ibang pangalan kasi yung asawa ni yes, we're talking about dollars So ngayon, ang question natin dito, yun nga, ito bang mga politiko talaga pag bumili sila ng bahay, dapat magkakapit-bahay sila? Right? Hello, Jessica. Okay. Ang sabi ni Jessica, ang tanong ng bayan, saan galing ang cash na pera nila? Baka pinangalan lang sa ibang tao. Pwede yun, yung mga ganon. Yung kay Erich Sylvester, cash talaga binili yun. Okay? Ito mukhang itong certain Melvin Matibag mukhang ni-refinance.